Paano ka kung ikaw, kung nandun ka na sa loob, nagtatago, gante, nasa loob ka lang. Eh, kung nag-surrender ka, paano na-involve ang ISAP? Nawala mang ISAP doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang ISAP doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papaya kayong pulis na kontrolado nila yung area, di ba? Ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado as soon as possible and makikipag-ugnayan na daw po sila sa appropriate court po. No? Kayo po sir, pagharap po dito ni Pastor, ano po bang specifically gusto niyo malaman sa kanya sa pagharap niya dito? Isipin ko pa kung anong gusto ko itanong sa kanya. But I'm sure I will be there during the hearing. Pag-aralan ko pa kung ano yung itatanong ko sa kanya. Siguro, more on doon sa kanyang surrender na ginawa. Yung details. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako masyado nalilinawan sa exact details of his surrender. Sir, parang meron allegations na pumupuon sa inyong house. I think, nabasa niyo na rin siguro. Inuugnay po nila kayo sa pagtago ni Kibuloy. May we get your response kami. Inuugnay? Paano? Parang may kinalaman daw po yan. Yung sinasabi nila na paimbestigahan ako sa yung kami ni Presidente, saka si Vice President, yung paimbestigahan sa obstruction of justice. Walang masasabi ko lang isa, ako'y naawa dito sa mga congressman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi politika. Nakalimutan na nila yung kanilang tungkulin sa kanyang kapwa-tao. Yung hindi na lang nila kinoconsider kung bakit tayo nag-imbestiga. Ang kinoconsider naman natin doon is para maibsan yung paghihirap ng mga tao doon, yung mga estudyante makapag-aral na sana kung pwede, at yung pagpapractice ng kanilang religion ay dapat sana ay ma-restore. Yun naman ang ating habol doon. At saka normal yan, may namatay during their operation. So magkakantak tayo ng investigation. Yun naman ang ating habol doon. Wala pong halong politika yun. Nagtataka ako bakit kami ni President Duterte, Vice President Sara Duterte at saka ako ay kailangan pang imbestigahan ng obstruction of justice. Ako hindi ako lawyer, sila baka mga lawyer sila, pero basahin sana nila yung provisions ng Republic Act about obstruction of justice. Sana tingnan sana nila kung anong laman doon at pwede ba akong i-ugnay doon. Itutuloy niyo pa ba yung hearing doon, sir? O meron na kayong findings kung talaga nagkaroon ba ng grave abuse of authority or overkill yung raid sa QGC compound? Tanungin ko pa sekretariat kung meron pa siyang kailangan linawin through another hearing. Kung wala na din committee report na. Kasi wala naman, nag-surrender naman din si Juan, di ba? Tsaka umalis na yung mga pulis doon. Ang atin lang naman doon is sana ma-restore yung normal yung pamumuhay doon ng mga tao, balik na yung pag-aaral ng mga bata, at yung QGC ay babalik na sila sa normal. So, wala naman pulis doon, so okay, balik na sila sa normal. Pero kung mayroong mang nagawang mga abuses, mayroong mang nagawang mga violation of law, din lalabas yan doon sa committee report namin. Pero as far as you're concerned, sir, tapos na, wala na kailangan pursue. Unless meron pang gustong i-consult ko muna yung aking secretariat. Pero, sir, may nakita kayong ng police? Meron din abuses yung mga QGC members, sir? Meron. Both sides, maybe merong pareho naman sila nakita ko doon sa hearing. Pero may mga hindi karapat-dapat na gawin
Pero yung sa police, yung kanilang extended service of warrant na umabot ng 14 days and occupying the area and conducting search without search warrant, ay nakikita natin yun, ay mayroon silang mga nagawang paglabag. So that warrants revision o review ng kanilang patakaran or... Kung sabi nga ng chairman ng Committee on Justice, si Senator Coco, na pwede nga siguro kasi ang concern doon sa yung pag-execute ng warrant, yung search, yung pag-occupy sa area ay ang apektado doon is no longer questions of procedure. Kaya nga we leave it up to the court yung yung rules of court kung paano yan gagawin, di ba? Sabi niya baka pwedeng since substantive rights na ng persons ang affected dito sa mga procedure na ito, dapat sigurong gawan natin ng legislation yan. Since substantive rights na, hindi na mere procedural issues, kundi rights na ang at stake. So sabi niya, baka pwede natin gawan na yan ng proposal yan, legislation. Pero nakalagay naman sa Constitution na yung mga procedures na yan ay dapat Supreme Court yan for view. But since substantive rights na ng apektado sa pag-serve ng warrant or pag-execute ng search warrant, then sabi niya, baka legislations na kailangan natin dyan. Sir, pero being a dating police officer, kung ikaw yung ground commander doon sa KOJC compound at confirm na nandun nga yung subject, regardless of anong stature niya, will you pull out your men or you continue even on how many days? Obserbahin ko rin talaga yung proper na pag-serve ng warrant. Kung wala naman, after how many days, hindi ko makita, alam ko na i-question yung aking presensya doon. So, alis ako. Alis ko talaga. Kaya I have to observe the rule of law. Kung ano nakalagay sa batas, sundin natin. Okay. So, sir, for the meantime, mga administrator na ng KOJC kung paano si dating Pangulong Duterte? Yun, sabi nila, narinig ko. Wala kayo. Wala akong personal knowledge dyan, pero narinig ko lang sa mga balita na siya daw ang dinesignate na administrator. Narinig ko lang sa news din yan, galing sa media. At ano talagang info niyo, sir? Sumuko or talagang naano si Kibuloy na order niya? Dapat klaruhin nila yan. Klaruhin nila talaga kung what's the real score. Hindi mo pwedeng lalabas yan, hindi mo pwedeng imbintuhin yan. Kaya sabihin nila yung totoo. Sabihin nila yung totoo. Sa kwento na galing sa labas, pumasok si Kibuloy. Yan, that's what I've heard. Yan ang sabi sa akin. So possible yun, sir? No, galing sa labas. That's what I've heard. Basta the term surrender, yan ang gamit nila. Nag-surrender. Kasi naman, kung paano siya makapag-surrender sa ISAP, sa Armed Forces of the Philippines, na ang buong KOJC compound is controlled by the PNP. So naturalmente, kung nandun ka sa loob, mag-surrender ka doon sa PNP. Dahil papayag ba yung PNP na sa iba ka mag-surrender na kayo kontrolado ng PNP yung area at saka mahabang panahon ang ginugol ng PNP dyan tapos ayaw mo mag-surrender sa amin? So paano nga sila nakapag-surrender sa ISAP kung ganun? So may mga inconsistencies ka nakikita, sir? May mga inconsistencies sa kwento or sa mga report? Kaya mahirap ipagtugma-tugmain na kailangan dapat talaga lalabas dyan yung official na may tinatago sila may mga tinatago na alam ko may tinatago na portion of the investigation na pwedeng iprangka nila. Both the side sa side ng gobyerno at saka sa side ng QJC. Ano yan, nakatago dyan, sila lang nakakaalam. Dapat lalabas yan, yung katotohanan na yan. Ano ba talaga, kuya? Galing ba daw sa North Cotabato? Sinundo doon ng ISAP? Surrender doon sa ISAP? Tapos dinala para hindi mapahiya ang gobyerno?
idadalahin mo na, ipasok doon sa loob ng QGC para palabasin na doon ang gagaling, paglabas papuntang airport, sakay na sa 130. Those are all tourists. Maraming mga tourists na gumagawa, nag-speculate. So dapat the competent government agencies should sabihin nila ang totoo. Sir, kaya sa hearing dito, kung huwarap na si Kibuloy, yan ang itatanong niyo sa kanya. Yes, tatanong ko talaga sa kanya, ano ba talaga ang nangyari? Oo. Paano ka kung, ikaw, kung nandun ka lang sa loob, nagtatago, gante, nasa loob ka lang. Eh, kung nag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Nawala mang isap doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papaya kayong pulis na kontrolado nila yung area, di ba? So kung sabihin mo naman na galing ka sa labas, galing ka sa bundok ng North Cotabato, sinundo ka doon ng mga isa para mag-surrender, tapos ipapasok ka doon sa QGC para palabasin na galing ka sa loob, tapos punta ka ng airport, those are questions that must be answered properly. Bakit relevant pa yan? Ha? Bakit relevant pa yung kung arrested o Well, because the people deserve to know the truth. Wala labas ako doon. Wala na yan. Pero yung totoong istorya, mahirap yung hindi ka transparent to what really happened. Hindi tayo dapat maglulukuhan dito. Kahit na sabihin mo wala nang impact legally or whatever, anong impact niyan, magiging impact wala. Pero ang impact niya doon sa yung tiwala ng taong bayan sa kanilang gobyerno, nalalabas yung totoong kwento. Yun lang naman ang habol dyan. Okay.